natin dyan, ang mensahe po natin ngayon ay stronger than before. So tinutulay ni Pastor Larry, ni Pastor Marlene ang kanilang mensahe para sa inyo kasi ito po ay mensahe din nila dito sa Mother Church. So ini-extend natin ito sa ating mga GAC family, okay, GAC churches, whole Europe and the whole Philippines. So yun po, at napakabuti po na patuloy natin na maintindihan na lahat ng mga sitwasyon natin sa buhay, lahat ng mga pagkakataon na nasusubok tayo, sana itong yung mga panahon na yon ay it will make you stronger. Okay, kung nabigo ka sa pag-ibig noon o whatever, nakabiguan na nangyari sa iyo, sana bumalik ka sa Panginoon and you will become stronger. Okay, na sana yung mga negative na nangyari na mayroon siyang impact na naging positive sa iyo kasi bakit hindi ka kumapit sa patalim, kumapit ka sa pananampalataya mo kay Kristo. Sa ating mga minamahal na mga guests ngayon, okay, ay ito po, we are not sharing about name of the church or name of any name sa amin or pastor or ako, hindi ko ito church ito po ni Jesus Christ. Okay, so ito po yung church na hindi po perfect, maraming mga magkamali-mali din po kami dito, okay, pero salamat sa Diyos dahil patuloy na kaming tinuturuan dito, inaayos, ini-improve sa character formation until we serve the Lord. So yun po, at isa po ang itinataas natin na pangalan, it is the Lord Jesus Christ. So we respect religion, nire-respeto natin ang bawat religion na meron man tayo, pero ang ini-encourage po natin, ang pinipreach po natin dito sa iglesyang ito is the Lordship of Jesus Christ, na having relationship with God through the Son Jesus. So, inaano natin ang relationship, okay? Ang tanong, di ba? Meron tayong mga ganito, meron tayong mga pangalan, o meron tayong mga background of religious beliefs, di ba? Meron tayong mga pinagdaan, meron tayong mga nakaraan na, or whatever na background natin, di ba? Ay ang tanong natin, ang tanong ng Bible ay meron ba tayong relationship sa ating Panginoong Diyos? Kasi sabi niya sa John 3:16, for God so loved. Di ba yung love ginagamit saan? Sa may karelasyon. Love mo yung anak mo. Bakit mo sinasabing love mo yung anak mo? Kasi bakit may relasyon ka? Love mo yung best friend mo. Di ba? Hindi mo naman masabi love mo yung hindi mo kilala. Di ba? So yun po. Kaya yun at napakaganda ho. Yung John 3:16, yun po ay mahal po tayo lahat ng Diyos na sana magkaroon po tayo ng love relationship with the Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Siya ang buhay, bibigyan tayo ng pagkakataon, bibigyan niya tayo ng pagkakataon na maidugtong, magkaroon ng relasyon at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, so balik tayo sa versikulo po natin ngayon. Sabi niya sa Ephesians 6 verse 10, sabi niya dyan, finally be strong in the Lord. Sabi niya dyan, and in the strength of His mighty power. Okay, kaya finally be strong in the Lord. Mapalakas tayo sa Panginoong Diyos. Okay, talagang ano tayo sa Panginoon, ang bukod tanging mag-i-encourage sa atin, magpapalakas sa atin, it is the Lord. Okay, kaya pagka nilagay mo ang pag-asa mo sa tao, bibiguin ka ng tao. Pagka inilagay mo ang pag-asa mo doon sa pera mo, mawawala mo pera mo. Pagka sa mga material mo, mawawala mo material mo. Pero si Kristo hindi ka iiwanan. 'Di ba? Si Kristo mamahalin ka kahit anuman pagkukulang natin. Okay? So si Kristo mahal ka niya kasi bakit? 'Yun ang pagka-Diyos niya eh. Hindi niya hinihintay na tayo bumait bago niya tayo mahalin. Makasalanan pa lang tayo ay mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Ganon katindi ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Although ayaw niya ang kasalanan, mahal niya tayo. Kaya ang dinidil niya palagi sa atin yung kahinaan natin, yung kasalanan na bumabalot at nagpapahina at lumulungkot at lahat ng mga nagpapahina sa ating paglakad sa Diyos, yun ang dinidil niya palagi. Okay? Mahal niya tayo as tao. Wala siyang kontra sa atin. Mahal na mahal niya tayo. Kaya lang ang inaayos niya sa atin, gusto niyang ma-improve sa atin ay yung ating yung image, okay, yung character, okay, ng Diyos sa buhay natin, yung mga at saka yung kasalanan para tuluyan nating iwanan ang kasalanan at tuluyan natin siyang paglingkuran. Kaya stronger than before kasi ibig sabihin kahit anumang pagdaanan mo ngayon, sana pagka totoo yung pananampalataya mo sa Panginoon, you will become stronger. Okay? Tignan niyo, nasa Diyos tayo, sa lahat ng mga naka-experience, nasa Diyos kayo, 'di ba? Ano man pinagdaanan niyo na temptation, okay? Mga temptation sa buhay, mga
mga anong tawag dito, mga pagsubok sa buhay, 'di ba? Pag kumapit ka at nagtiwala ka sa Diyos, pag natapos na yung pagsubok, nafi-feel mo stronger ka than before, 'di ba? Nagiging better husband ka than before, nagiging better mother ka than before. O, 'di ba? So yun po ang gusto nating salaysayin sa oras po na ito. Next slide, sabi po niya diyan. Yung ito po picture po ng panday yan. Okay, blacksmith. So ibig sabihin yun po yung panday. At siya po si Kristo ang panday ng buhay natin. Siya po ang panday, hari ng panday. So yun po. Kaya ano ba yun? 'Di ba yung panday, kukuha siya, pupunta siya sa junk shop, pupunta siya sa mga ano, makakita man siya ng bulok, mga puro kalawang na bakal. Pero pag iniluto niya yan, nilagay niya sa apoy, tapos pipit-pitin niya muli, 'di ba? Papandayin niya muli, 'di ba? At magkakaroon ng bagong hugis. Ganon kagaling ang panday ng buhay natin sa si Jesucristo. Kaya ang panday, meron siyang hammer, meron siyang apoy. Kasi bakit? For shaping, okay? May ano, pupukpukin talaga tayo. Kasi siya ang nagpapanday sa ugali natin. Minsan pupukpukin niya tayo. 'Di ba? Isasalang niya tayo sa apoy ng pagsubok para bakit may hinuhubog siya sa iyo. Para bakit you will become better image than before, better person than before, 'di ba? Mas masipag kaysa noon, 'di ba? So yun po ang gusto ng Diyos, magiging pa-better tayo ng pa-better, yung verse na from glory to glory, He's changing us. So yun po, kaya parang ang buhay natin parang isang ripulyo. O, di ba, minsan tinanggal niya yung talukap ng isang talukap ng pride. Di ba? Ay, salamat natanggal yung pride ko, di ba? Mamaya na naman, tatanggalin na naman niya yung galit mo, isang talukap na naman ng galit. Di ba? Akala mo, ang galing-galing mo na, akala mo, ang ayos-ayos mo na, mamaya na naman yung impatience mo, papakialaman na niya yung hanggang sa matanggal. Pero tignan mo yung repulyo, habang natatanggalan ng talukap, paputi ng paputi. Di ba? Paliit na siya ng paliit, kaya lang paputi ng paputi. Ganon din po ang buhay natin. Palinis ng palinis, di ba? Marami na tayong hindi pwedeng gawin kasi matitisod ang iba, di ba? Na-improve ka ng na-improve, paliit ng paliit yung ano mo, pero maligaya ka. Pero malaya ka. Malaya ka sa kasalanan, malaya ka sa maling relasyon, malaya ka sa mga droga at sa mga addiction, 'di ba? 'Di ba? Pagtatawanan ka pero malaya ka. Dahil bakit? Nagpapanday ka sa ating Panginoong Diyos. Sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Panginoon? 'Di ba? Mabilis tayong magtaas ng kamay. Kaya lang minsan nagpipray tayo na pagpalain tayo ng Diyos, 'di ba? Minsan anong dumarating testing, anong dumarating trials, anong dumarating kabaliktaran. Kasi bakit? Ang testing, it reveals us. I-reveal niya anong motibo mo. Ang testing refine at saka testing rewards. Okay, tatlong R yun, di ba? So, ang testing, i-reveal niya. Ipinapakita niya kailan tayo, gaano ka katatag. Pagka humaharap ka, i-expose niya yan eh. Okay, bait-baitan ka, padadaanin ka sa isang conflict. Bait-baitan ka, padadaanin ka sa isang hindi magandang sitwasyon para i-reveal kung sino tayo sa origin, kung sino tayo talaga yung loob. Kaya testing reveals bakit pinapadaan tayo ng Diyos sa pagsubok, hindi para pahirapan, para i-reveal niya yung mga mali. Anak, ito paalisin mo to. Kasi bakit? Bago niya ibigay yung blessing natin, 'di ba? Kasi ang blessing na walang maturity, ang blessing na walang maturity ay madaling mawala. Okay, madaling masayang din yung blessing. Pero kung ikaw ay inantay mo, dumaan ka talaga sa testing, 'di ba? Ni-reveal, na-refine ka, pinino ka pa, 'di ba? And later on, i-reward ka ngayon. So yun po, kaya napakaingat mo ngayon. Okay, na maingat mo ngayon. Kaya ako, nag-iingat din ako sa paglilingkod ko sa Diyos. Kasi sa dami ng pinagdaanan namin, refining moments, revealing moments, at saka rewarding moments, di ba? Sa dami ng pinagdaanan na, ngayon, ayaw kong basta mawala yung calling ko. Ayaw kong basta mapariwara yung calling ko. Kaya ako nag-iingat sa paglilingkod. Kasi bakit? Iba pagka dumaan tayo sa proseso ng paglago, proseso ng testing, proseso para tayo ma-improve. Kaya
napakaganda yung mapanday tayo kasi pagka bago mo ma-receive yung blessing mo, di ba, pinanday ka na ng Diyos. Kaya bakit? Ayaw niya kasi na pumunta yung credit sa atin. Para yung credit pumunta kay Kristo. Para ang magaling hindi ikaw, hindi ako, kundi ang magaling ay si Kristo na pinaglilingkuran natin. Amen ba yun? Pakisabi sa katabi, appear tayo kapatid. Yan, paki-appear naman, o, titingnan ko kayo. Okay, so yun po. Kaya meron yan sa buhay natin, sa ayaw at sa gusto natin. Merong panday sa buhay natin. Merong Kristo. Kaya kung kailan ka nagpipray ng blessing, 'di ba? Kaya tingnan mo kung inggit ang kung yung inggit mo hindi mo maisuko sa Diyos, every time na may mag-progress, every time na may yayaman, every time na may magdodouble ng sweldo, every time na may mas magaling kaysa sa'yo, sumasama loob mo. Kasi bakit? Lahat ng mga bagay na hindi natin isuko sa Diyos, hanggang ngayon yan ang struggle mo. Kaya nga ang gusto ng Diyos, isuko natin, isurrender natin sa Kanya. Para sino man ang mga yayaman, sino man ang mga mas magaling kaysa sa'yo, mag-rejoice ka na lang sa kanila. Hindi mo na sila kaiingitan. Kasi bakit? Secured ka sa Diyos. 'Di ba? Yun po pagka sila ay pinagpala, masaya ka. Kasi bakit? 'Di ba hindi ka kinakain ng inggit, hindi ka kinakain ng envy, hindi ka kinakain ng ano tawag na yung crab mentality, 'di ba? Kundi yung nagpro-progress, so pwede ka nang magligaya. Dati ay ano tayo, kaya napaka-importante, 'di ba? Dumaan tayo sa testing reveals. O, 'di ba? Pagka ngayon mga anak ang mga nanay ngayon, mayroon pang gender reveals, 'di ba? Pero ang Diyos meron din siyang testing reveals. O, tingnan nga natin, sige nga, kung humihingi ka ng 1 million euro, ano, bibigyan nga kita ng testing. O, 'di ba? Instead na 1 million euro, 1 million na testing ang dumating, 'di ba? So, kaya para bakit? Ma-reveal tayo. 'Di ba? Tama pa puso natin? Tama ba ang ano natin? Kaya testing reveals eh. Kaya tingnan mo, pag dumaan ka sa revealing, sa refining, and sa rewarding, pag dumaan ka doon at doon mo makuha yung blessing, ingat na ingat ka. 'Di ba? Humble ka pa. 'Di ba? Andun yung humility mo. Mas makikilala mo ginawa by the grace of God, ang Diyos ang nagbigay nito. By the grace of God, nakarating ako sa Finland. 'Di ba? Iba pagka nagpapanday tayo kay Kristo. So yun po, kailangan natin ng panday sa ating buhay. Okay, so that we will become a stronger, improve, mas maayos kaysa sa dati na anak ng Diyos. Okay, next slide. Before receiving Christ, bakit natin? May tatlo tayong puntos lang po. Okay, before receiving Christ, powerless apart from Him. Okay, powerless tayo nung hindi pa natin tinanggap si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya napakaganda po na matanggap natin ang Diyos bilang tagapagligtas natin. Okay? Kaya before receiving Christ, powerless tayo. Nung wala si Kristo, 'di ba? Nung wala pang Diyos sa buhay natin, ang yayabang natin, 'di ba? Napakainggitin natin, 'di ba? Napakasilosa natin, siloso, 'di ba? Ano natin, selfish tayo, self-centered tayo. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, yan ang bubuo sa iyo. Yan ang kukumpleto sa iyo para makapag-rejoice ka sa iba. Ngayon, nung meron ka ng Kristo, di ba kaya mo na? Kaya mo nang matiis na huwag nang mainggit. Magpasalamat na lang. Appreciate ka na lang sa tagumpay ng iba. Kasi ang totoong matagumpay, kaya niyang patagumpayin ang iba. At yan po ang ginagawa po natin. Hindi ko po sinusolo yung calling ko. Hindi ko po nilalagay ang sarili ko sa pedestal para ako lang ang pinakamataas. Hindi. Gusto kong mag-improve din yung iba. Kaya tayo nagtitrain ng mga leaders. Gusto ko rin din marating ninyo sa tulong ng Diyos ang panawagan ng Diyos sa inyo na hindi ako maging hadlang, kundi maging tulay ako para marating nyo rin yung gusto ng Diyos na marating nyo sa buhay. Okay, once you were dead because of your disobedience, you may see your many sins. Okay, verse 2, you used to live in sin just like the rest of the world. Okay, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Ganyan tayo, living in sin tayo. 'Di ba? Sumusunod tayo sa commander ng devil, the commander of the powers in the unseen world, 'di ba? All of us used to live that way,
following the passionate desires and inclination of our sinful nature. Yan ang problema sa tao, yung sinful nature. Kaya pag tanggapin mo si Kristo, hindi na sinful yung nature mo, kundi nandun yan yung forgiveness ng Diyos sa iyo. Kaya mo na, hindi ka na bandage sa kasalanan, hindi ka na incline with the sin, okay, na dinudulot ng kalaban natin, 'di ba? Kundi magkakaroon ka ng kapatawaran sa mga nagawa mong pagkakasala at bibigyan ka ng lakas para i-reject ang mga mali, i-reject ang kasalanan, i-reject ang mga maling relasyon, i-reject any form of addiction sa buhay na natin, 'di ba? Even yung mga problema natin sa saloobin, yung mga pride, inggit sa buhay, 'di ba? Yung mga abandonment na nangyari sa ating buhay, yung mga sugat natin ng nakaraan, kaya niya na tayo ay ayusin at i-improve. Kaya kung naghahanap ka ng completeness, naghahanap ka ng magsasatisfy sa sarili mo, sa kaluluwa mo, outside Christ, wala kang mahahanapan. Maraming mayayaman, empty pa din sila. Maraming mahihirap, empty din sila, para parehas, di ba? So lahat ho, without Christ, kaya hindi yaman, hindi education, hindi kung ano pa mang achievement sa buhay ang magkokompleto sa atin. It is the Lord Jesus Christ that complete your soul. Okay? Kasi siya lamang po, siya po ang lumikha sa atin at siya lamang po ang makapagpapaligaya sa atin. Kaya without Christ, malungkot ang buhay. But with Christ, hallelujah, ang buhay. So yun po, by our very nature we were subject to God's anger, just like everyone. Galit ang Diyos, kalaban natin dati ang Diyos. Kaya lang nung tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng relasyon. But God is so rich in mercy. Kaya merciful si Lord. He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life. When He raised Christ from the dead, it is only by God's grace that you have been saved. Kaya yun po, napakaganda na through His grace tayo lang naligtas. Wala, kahit na sabihin natin, marami na akong napagtanungan, kung halimbawa lang, hindi naman natin hinihingi, kukunin ka na ng Diyos, mawawala mo yung buhay mo ngayon. Saan ka pupunta? Kasi sa ayaw at sa gusto, merong kaluluwa ang tao. Diba? So, saan ka pupunta? Sa langit. Halimbawa sa langit, nandun ka na. Tatanungin ni Kristo, bakit kita papapasukin sa langit? Diba? Ano sasabihin natin? Kasi ang dami kong wala naman akong niloko, wala akong hinold up, wala naman akong kinupitan, diba? Hindi naman ako mamamatay tao, wala naman akong tinatapakang tao. Kaya karapat dapat ako sa langit. Di sana lahat ng nagpapakabait, diba? Sana lahat ng mga magpakabait ay okay na sa langit. Pero bakit bumaba pa rin si Kristo? Bakit kailangan niyang mamatay sa cross? Kasi bakit? Diba? Kasi yung kabutihan natin, kabaitan natin, hindi sapat na passport natin para makapasok sa langit. Kasi sabi niya, with Christ, sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus Christ lang pala ang daan. Hindi mo kailangan magpakabait. Tanggapin mo lang siya. Kasi pag tinanggap mo si Kristo, naging anak ka ni Kristo, yon, kusang loob na lang yon. Mangyayari na yung pagbabago. Okay? Kaya nga hindi hinintay ni Kristo na magbago tayo bago niya iligtas tayo, kundi alam niya, pagtatanggapin mo, pagbababa siya, may pag-asa na magbago tayo. Kaya napaka-importante na pagtanggap kay Kristo para susunod ang bunga ng grasya ng Diyos, ang bunga ng relasyon na ito na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, ang bunga nito pagbabago. At least, kaya nga sabi niya sa kanyang John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So, yun po, napaka-importante na maborn tayo in God, maipanganak tayo sa Diyos, no? Hindi para maging membro sa church, kundi para maging membro sa langit. Yun po, kaya napaka-importante ang may relasyon sa Panginoong Diyos. Kaya kung naghahanap tayo ng love, naghahanap tayo ng approval, naghahanap tayo ng validation ng ibang tao, pumunta ka kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo. Si Kristo ay sapat na. Siya papayapain niyang puso mo. Kaya niyang punuhin yung love na hinahanap mo. Kaya hindi mo ba napapansin? Ang dami mo na napagdaan ng relasyon, pero hindi pa rin nabuo ang pagkatao natin. Kaya napakaganda, tumakbo tayo sa Panginoon para mabuo tayo. Okay? At later on, no, dahil naging right na, hindi mo na hinahanap yung asawahin mo or partner
partnerin mo na anong tawag nito, magiging partner natin sa buhay, na yung bang hinahanap mo yung right person para sa iyo, 'di ba? First and foremost, sana na maging right na person ay ikaw. Tapos hanapin mo, okay, yung right person na para sa iyo, na right. Unang-una, naging right ka muna. Kanino? Sa Diyos. Nagkaroon ka ng right relationship sa Panginoon. Kasi yung tamang may relasyon sa Panginoong Diyos, ang hahanapin din niya yan, yung may tamang relasyon din sa Diyos. Okay, so yun po, before receiving Christ, ganyan tayo. Talagang daig na daig tayo ng kasalanan. 'Di ba? Gaano tayo problemado na doon, 'di ba? Wala pa rin, walang tigil pa rin sa paggawa ng kasalanan. Kahit ano ka na, isusuka ka na ng lipunan, wala pa rin tigil kasi bandage nga tayo. 'Di ba? Hindi tayo makatakas doon sa gapos ng kalaban. Okay? So ngayon nung tinanggap mo si Kristo, may pag-asa ngayon. Hallelujah. Merong ginagawa ang Diyos. Okay, sabi niya diyan, many people may appear happy. Okay, maraming mga tao nagmumukhang masaya kasi palangiti. Okay, successful kasi may pera, 'di ba? Confident. Confident sa damit, confident sa suklay. Kaya pagka ginulo mo yung buhok niya, galit naman, 'di ba? Kasi ano siya, talagang yun ang hugot niya ng yung confidence niya, yung ayos niya, yung forma niya. Kaya lang pag ginulo mo yan, magagalit yan. Or independent before receiving Christ. But the truth of the matter is, they are spiritually powerless apart from Him. Tama ang bersikulo sa Juan 15, versikulo 5, apart from me, you can do nothing. Okay, outside Christ, wala tayong magagawa. Okay, ang buhay natin ay zero. Okay, zero tayo, 'di ba? Walang-wala tayo sa German null, oh, 'di ba? So null, 'di ba? Iwan ko sa Finnish. Ang Finnish yata ay hindi ko alam. Bahala na kayo. So yun. So apart from me, you can do nothing. Kaya zero tayo. Kaya lang nung tinanggap mo si Kristo na siya ang naging number 1 sa buhay mo na. Wow, may 1 ka na. So ngayon, ang score sa buhay mo, 10. Kaya pakisabi sa katabi, 10 ka na kapatid, hindi ka na zero. Okay, 10 ka na kapatid, hindi ka na zero. Ulitin mo. Hallelujah. Lakasan mo para marinig niya. Huwag mong lungkutin ang buhay mo. Huwag mong kawawain ang sarili mo. Kasi 10 ka, sa harapan ng Diyos, 10. You are 10. 0 plus 1. Diba? The only one na tagapagligtas natin, it is the Lord Jesus Christ. Okay, the Bible says that without Christ, we are separated from God. Okay? We are enslaved to sin. Kaya bandage ka sa kasalanan. Kung outside si Kristo sa buhay natin, we are unable to save ourselves. Kaya hindi natin pwedeng ililigtas gaano ka man kabait. 'Di ba? Salamat sa Diyos at mabait ka. Pero kailangan mo pa rin yung biyaya ng kaligtasan ni Kristo. Mabait ka, pero tanggapin mo pa rin kasi hindi po pwede na maliligtas tayo without Christ through our goodness, through our kabaitan. Hindi po pwede. Kasi nga, kung po pwede sana yun, sabi sana ng Bible, magpakabait lang kayo. Hindi na kailangan bumaba si Kristo. Magpakabait lang kayo. Langit na rin kayo later pag namatay kayo. Sana ganun ang nakasulat. 'Di ba? Ano sabi niya? For God so loved the world. 'Di ba? John 3:16. Kailangan bumaba siya. 'Di ba? Kasi gaano man kabait, gaano kakayaman, katalino, kagaling, whatever, education at attainment mo na narating mo, without Christ, we are nothing. Zero tayo. Hallelujah. Kaya lang, with Christ, may pag-asa. With Christ, may eternal life. With Christ, may transformation. Kaya tayo po, pag tinanggap mo si Kristo na totoo sa buhay mo, hindi pwedeng mananatili ka sa dating ugali na yan. Hindi pwedeng mananatili ka sa ganun na selfish ways na yan. Of course, i-struggle natin yan. Of course, isusuko natin yan sa Panginoon. It takes time yan, pero tatanggalin ng Diyos. The more you renounce, the more you surrender, the more no sinusurrender mo lahat ng area ng kwarto ng puso mo, lahat. Kaya sabi niya, love the Lord your God with all. Huwag kang magtira ng maliit na kwarto dyan na para sa'yo. Lord, ibibigay ko lahat tithes, offering, mag-Sunday service ako, magluto ko, dalhin ko sa church, pero wag mong pakialaman itong relasyon na ito. O, di ba? Nagtira ka pa. Di ba? Parang hindi na rin tayo, di ba? So, yung po kaya napaka-importante na yung
Mark 12:30, anong sabi niya doon? Love the Lord your God with all of your heart, 'di ba? Buo, yung kabuuan. Kasi ganun ang Diyos, 'di ba? Package deal. 'Di ba ang Diyos? Okay, package deal ang Diyos. Parang pag-aasawa din, 'di ba? Package deal. Hindi mo pwede nung kinasal ka, Lord, sabi mo sa pastor, pastor, pakakasalan ko lang aking asawa. Yung patience niya, yung kakyutan niya, yung kagandahan lang niya, yung kabaitan lang niya. Pero yung sungit niya, at saka yung mga pagkamalditan niya, hindi ko yung pakakasalan. Hindi ang pakakasalan natin, ang kasal, package deal. Pinakasalan mo rin kahit yung kasungitan niya. Kaya yan ang magbabalansi sa'yo later. Yan ang talagang maglalagay siya ng talagang kaya everyday sa buhay mag-asawa, kaya kami nag-i-enjoy sa relationship namin kay Nanay Julie ninyo, no? Kasi bakit? O, di ba? We express ourselves. 'Di ba? Nagtutulungan kami. Okay? So yun po, kaya napakaganda, package deal. Okay? Kaya sa mga Mr. and Mrs. diyan, package deal. Kasama yon. O yung malakas na hilik, kasama yan. Magtiis ka, pinakasalan mo eh. 'Di ba? So yun po, kaya napaka-importante ho mga kapatid na tayo po ay may Kristo. May pag-asa kasi. Pag si Kristo, 'di ba, may pag-asa. Parehas kayong magbabago. Kaya hindi pwede yung isa lang ang nagbabago. Sa buhay mag-asawa, 'di ba? Parehas kayong nagbabago. Okay, bawasan mo yung pride mo, bawasan niya yung pride niya, bawasan mo yung pride mo, bawasan din niya yung pride niya. 'Di ba? Dagdagan mo yung patience mo, dagdagan din niya yung patience niya. 'Di ba? Pero yun nga, napaka-importante na tayo po ay patuloy sana na paghariin si Kristo sa buhay natin kasi outside Christ there's no joy, there's no peace. Pero with Christ sa buhay natin, I can smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Di ba? May kanta na ganun ng mga bata. Nung bata pa kami noon, kumakanta kami noon. Ewan ko sa inyo kung naabutan nyo yung kanta na yun. So yun po, kaya napakaganda ho na na-acknowledge natin, no? Ang ating buhay na paghariin si Kristo. Kaya napakaganda po yung pagsuko natin. Kaya tignan natin, lahat ng struggle mo ngayon, yung mga siniksik mo, yung mga hindi mo sinuko. Okay, yung mga hindi mo sinuko hanggang ngayon, oh, 'di ba? Pagka hinawakan ni Mrs. yung wallet mo, galit ka kasi bakit? Oh, 'di ba? Hindi mo sinuko yung salary mo eh. 'Di ba? Hindi mo sinuko yung eh, 'di ba? Galit ka parang palagi. May galit ka kasi bakit? Hindi nakasuko kasi, hindi nakaput into light. Kaya yun po. Kaya lahat ng mga struggles natin, actually, yung hindi natin sinusuko sa ating Panginoong Diyos. Maraming area yan. Hindi lang patungkol sa pera ng mag-asawa, maraming area po yan. 'Di ba? Pagka hindi mo na isuko yung pride mo, mayroon lang kakanta na mas matalino na parang napalakpakan lang, naiinggit ka, 'di ba? Ang problema sa atin, 'di ba, yung hindi na isuko. Kaya sa Diyos, lalapit tayo. Lord, isuko ko nga to. Wag ko na nga kainggitan. Ba't kaya ako naiinggit? 'Di ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ewan ko, hindi ko ma-explain ang lahat. Sana i-explain ng Holy Spirit sa inyo. I-convict niya tayo sa mga personal na mga natin, pangungusap niya sa ating buhay. Hallelujah, Jesus. Next na ako. Bahala na ang Holy Spirit sa inyo. O katulad nito, ito yung cellphone, di ba? Kaya just like a smartphone with all the latest features. Okay, so yun po, ang cellphone na yan, di ba? Napaka-kumpleto, it has the best camera, the fastest processors, and then countless use apps, di ba? Yet, if the battery is dead, it is useless. Yun. Yun ang downside ng ma-cute. Doon ang downside ng maganda. Kasi kahit sa tao minsan, ang daming nagmumukhang magaganda, ang daming mga pogi. Okay? Ang popogi. Kaya lang, kung wala kay Kristo, dead pa rin yan. No life pa din. Kaya mga single na minamahal po namin, 'di ba? Para hindi niyo sabihin outcast kayo sa church kasi dito may nag-comment na ganun, parang hindi yung mga kinakantsawan palagi kasi yung mga singles. Kaya yung mga singles natin dyan, respetuhin pa rin natin sila. Huwag natin silang kantsawan. Uy, lumampas ka na yata ng kalendar ah. Uy, mukhang ka na, para ka na kay Sarah, asawa ni Abraham ah. Walang ganunan sana sa church. Kaya nag-uumpisa na ako na anuhin ang mga
bagay na ito para mapayapa ang church. Okay? Na hindi yung dumami tayo, later on nawawala tayo. Because of this, hindi na ingatan na pananalita natin o mga pagjo-joke natin. So yun po, akala natin joke, pero yung pala nasasaktan. Okay? Kaya mga kapatid, for respect sa ating mga singles, sila po din ay ano, di ba? Huwag niyong kantsa-kantsawan, uy, malungkot yata ang buhay mo, hanggang ngayon wala ka pang asawa. Eh kung balikan ka, ikaw ba na may asawa? Masaya ka ba? O tatanungin ka, masaya ka ba na may asawa? Hindi. O, yung pala. Di ba? So yun po, kaya wag tayong kumantsaw ng kumantsaw. Kaya mga kapatid, ito po, without Christ, kaya tayong mga single, kung wala pa si Kristo sa buhay nila, okay? Dead pa rin yan, powerless. Kaya napakaganda ang prayer natin, yung nakakakilala din kay Kristo. Di ba? Sabi niya sa kanyang salita na huwag tayong makipamatok sa mga hindi nananampalataya. At ikaw ay mananampalataya ka naman kay Kristo. This is not rules ng church. Ito po'y salita ng Diyos sa 2 Corinthians 6:14. Di ba? Napaka-importante po na tayo po ay pagka nagpipray tayo ng ano, pag-pray natin, ano? Yan, para ano tayo, maganda nga, kaya lang wala si Kristo. Kasi later on, pag nagsama na kayo in 5 years time, hindi na po pwede. Hindi na po pwede na hindi na pwedeng hindi kayo bubusugin ng kagandahan at kaseksihan. Hindi kayo bubusugin ng kapugihan, 'di ba? Kundi responsibility later. Ang struggle sa responsibility yung magsisilabasan yung mga ugali. Kaya napaka-importante na may Kristo. Kasi bakit? Kahit hindi tayo perfect, basta may Kristo sa bawat isa, may forgiveness. Matututunan nyo ang mag-forgive. Matututunan nyo ang magpatawaran sa bawat isa. Kasi bakit? Parehas kayo na may fear of the Lord. Hallelujah, Jesus. Kaya, yon sabi niya sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Okay, wala tayo. Apart from Jesus. Kaya yung pilihin mo na maging partner mo sa buhay, with Jesus siya. Hindi siya apart with Jesus. Hindi yung wala siya kay Kristo. Dapat yung may Kristo din. Okay, so yun po ang ini-encourage natin, no, para tayo po ay pagpalain, sumunod sa salita po ng ating Panginoong Diyos. Kaya para may buhay, kasi Christ is life. Okay, tanggapin si Kristo bilang Diyos. Okay? Bakit? Christ is life. 'Di ba? The way, the truth, and the life. Okay, siya po ang buhay. Siya ang magbibigay ng buhay. Kung gusto mo may buhay, hindi patay ang relasyon niyo mag-asawa later on, have Christ. Kaya kayong mga single, prepare pa namin kayo. Okay? Para ma-guide na namin kayo. Pero kung pipiliin niyo ang mali, wala ning, at least I've done my part. At least na-share ko yung gusto ng ating Panginoong Diyos. At least, pagharap ko sa Panginoon, at least nasabi ko. Walang makapagsasabi, ang tagal mong nagpastor sa amin, Pastor Jonathan, sa lupa, hindi mo man lang sinabi. Hindi mo naman sinabi na kahit pogi kung wala si Kristo, huwag namin siya papatulan. O kaya sinasabi ko na ngayon para wala na ako haharapin na ganun later. Kaya ipag-pray natin talaga yung kalooban ng ating Diyos. Nagmamahal lang po ako sa inyo, kaya ganito ako kadesperado kasi alam ko na yung samot sa ano yun, mga sari-saring salimuot ng buhay. Okay, kaya gusto namin ma-preserve kayo. Gusto namin matuto tayo sa mga pagkakamali ng iba. Hindi mo kailangan masaktan bago ka matuto. 'Di ba? Matuto na tayo sa ginawa ng iba. Matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Yes, of course, may biyaya ang Diyos doon. Yes, of course, may grace ang Diyos. I'm not saying it in a condemning way sa mga naka-experience. Kaya lang ang punto natin, ang konteksto ko, kayo sana ay ma-preserves. Kayo sana, hindi nyo kailangan masugatan ng grabe bago matuto sa buhay. Amen? So yun po, kaya kahit na tayo ay napakaganda cellphone, kung walang baterya, kung walang no life at all. Brown out pa rin. Okay? Kahit napakaganda mong electric fan, napakaganda mong gadget, ikaw yung pinaka-latest, kung hindi ma-charge yan sa Panginoon, wala ding buhay. Because Christ, siya po yung light. Siya po yung light. Siya yung bread of life. Hallelujah, Jesus. Okay, number 2. Tatlo lang po tayo, sabi ko. After receiving Christ, new strength in Christ. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, dati, before receiving Christ,
powerless tayo. Pero ngayon, after receiving Christ, new strength tayo. New strength in Christ. Sabi niya, Philippians 4:13, pwede ba nating sabay-sabay basahin dyan? 1, 2, 3, basa. Gives me strength. Okay, sabi niyo diyan, before Christ we are just depending on our own strength, 'di ba? Puro sarili lang, 'di ba? Lakas loob lang, hindi nanggagaling kay Kristo. Receiving Christ changes everything. Nung tinanggap mo si Kristo, nagbago ang lahat. Ah? Ba't ikaw? Ba't noon? Grabe yung ring ng darkness ng mata mo. Pero ngayon nung meron ka ng Kristo, ba't nagliwanag ang mukha mo, 'di ba? Kasi bakit? 'Di ba? Nagkakaroon ng pagkakaiba. Pagka na-repair ang loob natin, mare-repair ang panlabas natin. Ang nangyayari ngayon, katulad ng ginagawa ng mga politician ngayon, nire-repair ang panlabas, hindi nila nire-repair ang panloob. Ang gusto niya, i-repair lang yung panlabas. At minsan marami tayong ganon sa buhay. Gusto natin ipakita yung panlabas, kaya lang we cover up yung panloob na dapat si Kristo pag tinanggap mo siya sa buhay mo, ang uunahin niyang i-repair sa buhay natin yung panloob, yung nakatago, yung hindi nakikita. Kasi Diyos nga siya na hindi nakikita. Alam niya ang kanyang papasukin. Alam niya ang papakialaman niya sa buhay natin. Kasi siya ang gumawa sa atin. Siya ang lumikha sa iyo at sa akin. 'Di ba? Kaya sabi niya rito, receiving Christ changes everything. Okay? Hindi pa tayo perfect. Nung tayo po ay nandito, hindi pa tayo perfect. Pero at least may pag-asa na. Pero at least marami ka nang nabitawang mali sa buhay mo. At least marami kang addiction na naisuko. At least, di ba, nai-improve tayo ng nai-improve tayo ng nai-improve. Okay? Pwede nang magbago kasi bakit na-born na yung spirit natin in God. Through faith in Christ, we receive new life, new identity, and His strength. Kaya yung new identity natin, isipin mo yung new identity, yan ang wala sa atin. Pagmamayari tayo ng dilim, pero ngayon, anak ka na ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, anak ka na ng Diyos. Yan. Pakisabi mo ng maayos. Yan, anak ka na ng Diyos. Okay, hindi ka na anak ng demonyo, hindi ka na anak ng 'di ba? Kundi anak ka na ng Diyos. Kaya anumang makasagupa mo, anumang mga makaharap mo na mga matatalinong tao, mga batikang abogado o senador o kongreso o whatever, 'di ba? O matatalinong tao, mayayamang tao, hindi ka na may insecure. Kasi bakit? Ang tatay mo yung nagmamay-ari ng langit at nagmamay-ari ng lupa. Ganon kalaki ang daddy mo. Ang daddy natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yun ang daddy natin. 'Di ba? Wala nang sasapat sa kanyang kayamanan. 'Di ba? Kaya yung po may secured tayo. Kaya pag ako'y umuwi sa Pilipinas, kahit dito, minsan nakikimit tayo sa mga taong medyo mailap na imit. 'Di ba? Ni-meet namin siya. Wala na. Parang ano na lang. 'Di ba? Secured ka na may Diyos. 'Di ba? Hindi ka na maiinggit sa kotse nila, hindi ka na maiinggit sa mga suot nila. 'Di ba? Hindi ka na maiinggit sa mga suklay nila. 'Di ba? Sa mga yaman nila, hindi ka na naiinggit. 'Di ba? Kasi bakit? Alam mo, hindi ka panlupa, panlangit ka, anak ka ng Diyos. 'Di ba? Yun po kaya napaka-importante ang sinasabi ng Bible, without Christ, we are nothing. Kaya zero tayo. Wala kang mapaghuhugutan eh. Kapag kinantsawan ka, wala kang maghuhugutan, kundi ang lalabas sa'yo, galit, kasi yun ang nasa loob. Di ba? Pag dumating ang pressure sa buhay, di ba? Ano ang lalabas? Yung nasa loob. Di ba? Pag prines mo yung Colgate, prines mo yung mayonnaise, anong lalabas? Di ba? Yung naka-tube na mayonnaise, yung naka-tube na Colgate, di ba? Toothpaste pala Colgate, brand pala yon. Di ba? Pagka prines mo, pressure mo na ganyan, anong lalabas? Ketchup kung ketchup ang nasa loob. Mayonnaise kung mayonnaise ang nasa loob. Toothpaste kung toothpaste ang nasa loob. Ganon din sa buhay natin. Pag na-press tayo ng pagsubok sa buhay, ano ang lalabas sa atin? Galit ba? O, di ba? O pananampalataya. Di ba? Si Kristo nung na-press siya sa cross, di ba? Anong sabi niya? Di ba? Pinagbabato siya kung ano-ano mga ginawa, pinagpapapako siya sa cross, anong lumabas sa kanyang bibig. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are saying. Imagine, galing ni Lord. Talagang walang lumabas na patay na salita, walang lumabas na galit, kundi forgiveness. Kaya yun po, 'di ba? Posible ito pagkapaghariin mo si Kristo. Pwedeng mangyari ito, kapatid. Pakisabi sa katabi, pwede yon, kapatid. Hallelujah. Sige, pakisabi. Tingnan ko nga. Okay. Yan.
Through faith in Christ, we receive new life, new identity. After receiving Christ, we are forgiven. Become children of God. Okay? Hindi natin sinasabi yan sa sarili natin. Sinasabi natin yan, kiniklaim natin yan kasi salita ng Diyos. Okay? Hindi ko rin sinasabi lang basta ito. Kundi ito, sinasabi ko, salita kasi ito ng Diyos. Pastor, anong verse? John 1:12. Okay? To those who did receive Him, sino yung re-receive nila? It is the Lord Jesus Christ. To those who did receive Him, He gave the right to become children of God. Yan ang bersikulo natin palagi. Okay, binigyan tayo ng karapatan sa lahat ng tumanggap kay Kristo, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya may karapatan tayo na tumawag na Ama. Kasi bakit tinanggap mo eh? Ni-receive mo siya. Okay, bilang Diyos at tagapagligtas natin. So katulad ni Saul's encounter with Jesus on the road to Damascus. 'Di ba si Saul, matindi siya, si Apostle Paul nung una, Saul ang tawag sa kanya. Okay, talagang persecutor siya ng mga Christian. Gusto niyang patayin, ikulong lahat yung mga sumasamba sa mga templo at mga sumusunod kay Kristo. Pero nung papunta na siya, na-meet niya, na-enkwentro niya si Kristo sa road of Damascus. Kaya napaka-importante po ang enkwentro natin sa Panginoon. Kaya mula noon, nagbago si Paul. At ngayon, naisulat na niya ang Ephesians, Corinthians, 'di ba? Ang dami niyang libro na naisulat, 'di ba? Philippians, ano? Ang dami niyang naisulat na libro. Dati mamamatay tao, dati sinusukan ng langit, pero ngayon tanggap siya ng langit. Kasi bakit? He received the Lord Jesus Christ. Number 3, last point na po natin. Hallelujah. Stronger than before. Pakisabi sa katabi, stronger than before. Continuing to abide in Christ. Kaya remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain. Kaya tignan nyo, if, kapag manatili kayo sa akin. Okay? And I remain, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing without Christ. Hallelujah. Hindi mo maaayos ang ugali mo. Hindi mo maaayos yung pride na yan na problema mo. Hindi mo maaayos yung insecurity na yan. Yung mababang tingin sa sarili na yan. Yung low self-esteem ka. Yung mababang pagtingin sa estimation mo sa sarili mo. Hindi mo masusolusyonan yan. Mabubuhay ka hanggang sa libing mo. Magpipiestahan ka ng inggit, shame, o whatever mga addiction. Diba? Kung ano man ay ito po, we can do nothing. Hindi natin pwedeng baguhin. Pero in remaining, in staying, and having relationship with the Lord Jesus Christ, pwedeng magbago, pwedeng makalaya, pwedeng umalis. Itong mga galit na ito, mga insecurity na ito, makakita lang tayo ng Inglesero, makakita lang tayo ng nakadamit ng ano tawag nito, yung nakadamit ng ano, tapos nakatay siya, tapos naka-Amerikana, kulang na lang ng bulak. 'Di ba? So, takot na tayo, 'di ba? Andun na yung shame, 'di ba? Parang ang babaw ng ano natin. 'Di ba? So, yun po, pero praise the Lord, tayo binago ng Diyos. Praise the Lord, tayo hinil, tayo pinagaling ng ating Panginoong Diyos. Saan? Sa mga sugat nating nakaraan. Kaya napaka-importante ang EGR, Encounter God Retreat. At next time, magplano tayo muli for our next Encounter God Retreat. Okay, yun po ang vision natin. Okay, yun po ang ano, makapagdala tayo sa Encounter, EGR, Encounter God Retreat. After that, papasok tayo sa post-encounter, and then after that, papasok tayo sa SOD. Kaya meron nang mag-graduate ng SOD po natin dyan. Ngayon, may papasok naman sa EGR natin. Ngayon, meron na tayong ipapasok later on na mag-SOD. Kaya yung vision, di ba, unti-unti siyang nag-move. Namumobilize na natin, napapatakbo na natin yung sistema na natin dyan. Okay? At later on, magpapagraduate tayo muli ng SOD. Diba? Papapasukin na naman natin sila. Yung mga prayer of 3, dadalhin na naman natin sa pre-encounter, sa encounter, sa post-encounter, sa SOD. Yun ang discipleship natin. At lahat yan ay ititrain natin para magkaroon ng maliit na life grouping. Kung lahat tayo may mga naka-life group, matibay ang iglesia, matibay ang church. So yun po ang gusto nating mangyari po. Okay? So yun po. At ang church natin na ito, in 2 years time, in 3 years time, in 5 years time, it will become stronger than before. Kaya tingnan nyo, nung nagsimula pa lang tayo dyan, online lang na, 4 lang na tao ito dati. Sa maaabot
kaya kong maalala, 4 lang na tao, yung pinaka-first, 'di ba? 4 lang 'yon. Pero ngayon tingnan niyo ang dami-dami na natin, 'di ba? Stronger than before. Kaya kung wala tayong ilalagay na sistema, yung traditional ang style natin, hindi natin madadala ito sa stronger than before. So yun po, kaya magtulungan po tayo. Katulad ng ganito, yung ubas, 'di ba? Yung bunga, 'di ba? So yun po kaya kailangan nakadugtong tayo kay Christ kasi Christ is life. Bakit kailangan madugtong sa kanya? Siya kasi ang buhay, siya ang eternal life natin. 'Di ba? Without Christ, no eternal life. If you did not receive the Lord Jesus Christ, kahit sa iyo lahat ng relihiyon sa mundong ito, without Christ, hindi tayo tatanggapin lang ng langit. Pero with Christ, kahit wala kang relihiyon, basta may Kristo ka naman sa buhay mo, tanggapin ka ng langit. Katulad ni Kristo, yung kasama niya na namatay sa cross, 'di ba magnanakaw 'yon? 'Di ba holdupper 'yon? 'Di ba talagang kaya kung napako ka sa cross kasi dati noon, 'di ba ibig sabihin, 'yun ang pinakasilya elektrika noon. Yung bang kaso mo, wala nang mga batas na pwedeng lumitis para bigyan ka ng verdict o judgment, kundi dahil sa dami at samot-saring mga kasalanan mo, 'di ba katulad yung dalawang magnanakaw na 'yon, kaya naipako sila doon, sinabay nila kay Kristo, 'di ba? Pero yung dalawang magnanakaw na 'yon, karapat-dapat lang sana silang mapako eh. Pero si Kristo, hindi siya magnanakaw. Si Kristo, wala siyang kasalanan. Di ba? Si Kristo, yun ang masakit sa Ama. At masakit din sa anak. Pero sabi ni Kristo, not my will, but thy will be done. As tao, nanalangin siya sa prayer of Gethsemane. Di ba sabi niya, Father, if it's your will, kung po pwede, tanggalin mo itong saro ng paghihirap. Pero it's not my will, but thy will be done. Yun po ang maganda sa may pananampalataya sa Panginoon. Mahirap magpatawad, masakit, pero alang-ala sa Diyos, God, patawarin ko na lang siya. Naalala ko lang yung ginawa niya sa akin. Yung inutangan niya ako ng 10 euro 10 years ago, hanggang ngayon hindi pa niya binabayaran. Pero patawarin ko na lang siya, Lord. Oh, di ba? So yun po, laking hugot, laking healing sa atin ho. Example lang po yun. Okay? So yun po, kaya napaka-importante po ang marami tayong magagawa, okay, na hindi natin dating kaya. Kaya ngayon nagbubunga tayo ngayon. O masakit man sa'yo, masakit ngayon, pero later, enjoyment naman, di ba? Kaya ngayon, pay now and play later. Ang nangyayari kasi, play now and pay later. Yun po ang nasanay tayo ng ganon eh, di ba? Pero masakit man ngayon, pero ikaliligaya mo naman later, di ba? Huwag kang gastador ngayon, huwag kang bulagsak ngayon, and then pulubi later. Pero ngayon, mag-save ka na katulad ng mga langgam, di ba? Pag summer, marunong magtabi, 'di ba? At later on, 'di ba, may bagyo man, 'di ba? Nakasimple. Nakaano siya, nakasecured, ganun tayo. Kaya mga kapatid, kailangan nakadugtong tayo kay Kristo. Okay? So yun po, last picture na po natin. Being saved is only the beginning. Nung naligtas ka, umpisa pa lamang 'yan. God calls us to walk with him every day. Paul doesn't say be strong in yourself. He says be strong in the Lord sa Ephesians, 'di ba? Binasa natin kanina. Kaya be strong in the Lord. Kaya kung lakas-lakas mo lang gamitin mo, kaya tingnan mo yung mga song leaders natin, mga life group leaders natin. Kayo walang kapaguran kasi tinuturuan natin ang bawat isa, gawin natin in the Lord. 'Di ba? Magsasawa tayo kasi kung sarili lang natin eh. Lalo na hindi tayo pinansin, hindi tayo ni likes, hindi tayo wala man lang thumbs up sa Facebook natin, mapapagod tayo kasi bakit? We are doing it for ourselves. We are doing it with our strength. Kaya sabi niya, be strong in the Lord. Gawin natin sa Diyos. Pag ginagawa mo sa Diyos, may nare-repair, may nai-improve, may napapabuti, may napapaganda sa mga pag-uugali natin. Kasi nasanay na tayo na hindi naghahanap palagi ng validation ng iba, approval ng iba, o friendship ng iba, kundi ang Diyos na ang thumbs up mo, si Lord na ang approval mo, siya na ang nagbabalidate sa iyo, hindi na hindi na ang ibang tao. Ang natutunan ko sa buhay, nung natutunan ko na isa na ginawa kong isa na lang ang audience ng buhay ko. It is the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi mo papansinin, hindi mo okay lang sa akin. Secure tayo in the Lord for the glory of God. Di po ba? Pero nung sinanay ko, isinuko ko ang buhay ko sa kanya, mas naging maligaya. Mas naging better pastor ako ngayon. Naging better person ako. Naging better daddy ako kay Jeyus. Naging better husband ako kay Pastora Julie. Di ba? Kasi bakit? Iisa na lang ang audience. Yung ginagawa ko, hindi nyo man nakikita ang lahat.
'di ba? Pero ginagawa ko sa Lord. 'Di ba, yung pagtitiyaga, 'di ba, pagluluto para may iserve sa asawa, gano'n din siya, si Pastora Julie, 'di ba? Pinaplansya din niya yung polo ko, 'di ba? So, hindi ko man napapansin, minsan hindi ko napapasalamatan, pero ginagawa niya for the Lord. 'Di ba? Maligaya siya, hindi siya palahanap, kundi sa Diyos siya nagpupuri. Kaya tingnan mo, maligaya buhay. Kaya lumigaya tayo kung si Kristo ang ating sandalan, siya po ang kublihan, siya po ang tanggulan natin, takbuhan natin, kublihan natin ng buhay. Hallelujah. Spiritual strength grows as we remain connected to Christ daily. Daily prayer, kaya reading the Bible, fellowship with believers, depending on the Holy Spirit. Sabi ni Sister Casey kanina, magdepende sa Holy Spirit. Diba? Abiding in Christ produces spiritual fruit and maturity. Trials become opportunities for God to display His strength. Continuous dependence on Christ leads to enduring faith and victory. Kaya trials become opportunities. Bakit yon, di ba? Kaya kung may problema ka, kandidato ka sa milagro ng Diyos. So yun po, kung may pangangailangan ka, kandidato ka sa supply ng ating Panginoon. Tandaan natin, may gobyerno ng Diyos. Siya ang king ng buhay natin. At pagka yung kingdom, siya lahat ang nagsusupply ng kanyang mga domain, yung kanyang mga sinasakupan. Okay? Kaya yun po ang Diyos natin. Kung yung Diyos ng finish, hindi niya naaabot ang problema natin, may gobyerno ang Diyos na kaya niyang abutin ang pangangailangan natin. Kaya mga kapatid, patuloy tayong sumuko at kung gusto natin sa oras na ito, sumuko tayo, mag-abide tayo kay Kristo na Lord, God, tapusin ko na, i-end ko na yung lakas-lakasan ko. Hindi ko na lahat pala ng gagawin ko, dapat nakasuko sa iyo. At sa ating mga first-timers na hindi pa tumanggap kay Kristo, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Lord at Savior mo sa buhay. Yung maamin mo na ikay nagkasala, maamin mo na ikay nagkulang, pero ngayon tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi para maging membro sa church na ito. Hindi po yon. Ang heart natin, ang heart ng Biblia ay para maging membro sa langit. 'Di ba? So hindi po ang church ang tagapagligtas. It is the Lord Jesus Christ. So wherever you are, whatever you are, saan man kayo, sa anumang background nyo, anumang religion na meron kayo, we respect. Pero are you willing to receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior? Sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, sino man ang manampalataya sa Kanya, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ano mang mangyari sa ngayon, ano mang mangyari mamaya, at least may buhay na walang hanggan. Ang pagtanggap kay Kristo, ito po yung isa pong inaano natin ito sa isang desisyon. Kailangan ka mag-decide to receive Him as your Lord and your Savior. Hallelujah. Tayo po'y mag-pray. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. Worship team, please. Tumayo. All my words